Isipin mong mag-isa ka sa isang hotel sa Hilagang Chile, alas 3 ng madaling araw at biglang parang may nakatingin sa'yo. Nangyari ito sa lalaki kaya nag-record siya at nakuha ang imposible. Lumabas si Conchetumare. Conchetumare! Bumukas ang pinto, tiningnan niya, walang tao. Walang tao sa pasilyo, bumalik siya sa kwarto, natakot at nagtago sa banyo. Pero sinundan siya ng nilalang. Putang ina. Shit! Putang ina. Rinig mo ang kalabog at desperadong boses niya. Walang duda, totoo ito dahil wala siyang matataguan. Kung hinahabol ka ng kaya dumaan sa pader, anong gagawin mo? Tatakbo ka ba sa madilim na pasilyo o mananatili sa banyo kasama siya? In-upload ang video sa personal na account na walang koneksyon sa kababalaghan. May binatang nagre-record ng mga kaibigan habang nagkakape at nagtatawanan, isang simpleng sandali. Matibay ang sabi ng gumawa ng video na silang dalawa lang sa bahay, pero may na-record ang kamera na di inaasahang bisita. Mukhang normal ang lahat, pero gusto kong ituon mo ang iyong tingin sa likod, sa madilim na pasilyo sa likuran nila. Isang araw sinabi niya sa akin, ikwento mo sa akin. Ay, hinila niya ang buhok ko. Nakita mo na ba siya? Isang maliit, batang laking nilalang ang mabilis na tumakbo, sobrang itim ito. Walang muka, hindi klaro ang kasuotan, at mas nakakatakot pa ang reaksyon niya kaysa sa anino. Nararamdaman niya ito. Agad siyang lumingon. Alam niyang may nangyari sa likod niya. Walang duda, instingto talaga ang reaksyong iyon, hindi pag-arte. Kung walang bata sa bahay, ano ang tumatakbo at naglalaro sa likod niya? Sabi nila, nakakakita ng hindi natin nakikita ang mga bata. Minsan, nagpapakita rin sa atin ang mga bagay na yon. Ang pagiging night guard ay siguradong nangangailangan ng matibay na loob. Pero ang gawin ito sa sementeryo ay parang sinusubukan mo na talaga ang iyong kapalaran. Nagre-record ang lalaki ng pag-iikot para ipakita sa mga kaibigan kung gaano kalungkot ang trabaho niya. Dahan-dahan siyang nagmamaneho sa puntod, mag-isa, o yun ang akala niya. Tahimik, puro lapida at dilim. Pero paglapit niya sa kapilya, may biglang nagpakita. Tingnan sa gilid ng daan. Nandyan mismo may isang figura. Isang babaeng nakakupas at maputing damit ang nakatayo. Tahimik na pinapanood ang mga sasakyan.
Tapos bigla siyang nawala matapos ang ilang segundo. Isa ba itong optical illusion? Isang laro lang ba ng mga ilaw? Posible, pero halatang tao ang itsura. Isipin mong mag-isa ka sa gitna ng wala, tapos makikita mo yon sa rearview mirror mo. Bababa ka ba ng kotse para imbestigahan? Ako rin hindi. Kaso ito na nagdulot ng maraming tanong sa akin. Ang user na si Geeky Stop ay isang tech channel na walang multo. Skeptiko talaga siya, pero may na-record ang baby monitor niya na di niya maipaliwanag sa sirkito o kable. Wala ang anak niya sa kuna noon, pero gumana ang motion sensor. Tignan mo sa sulok ng kuna. Kamusta mga pare? Hindi ako naniniwala sa multo kahit kailan. Sa tingin ko puro kalokohan lang yan. At lahat ng mga orbi na yan at mga enerhiya at lahat ng kalokohan na yan. Pero nag-shoot ako gamit ang dome camera ilang araw na ang nakalipas. At napansin ko ang isang bagay sa ibaba ng kama ng anak ko. Isasama ko rin ang maliit na screenshot kung kaya ko kasama ang isang larawan. Pero makikita lang talaga ito dyan. Sa ilalim niyan ngayon, akala ko nung natanggap ko ang abiso, ang anak ko ay bumangon mula sa kama at nakatingin sa camera sa ibaba ng kama. Akala ko mukha niya yon. Pero pagkatapos nung pinindot ko ang play sa video, lumipad siya. Nakikita mo, balikan, i-play ulit. At lumilipad. Patuloy niya itong hinihila. Makikita mo. Kaya wala akong ideya kung ano ito. Walang hangin doon. Wala rin kahit ano. Walang simoy ng hangin. Nakasara lahat ng bintana. Mukhang kakaiba, diba? Tingnan natin. Naisip ko lang ipakita na ang mga bata, kung may mga tao dyan na talagang naniniwala sa mga multo or orbs o kahit anong uri ng enerhiya, kung ano sa palagay mo iyon o naging iyon. Sa una, parang ulo ng bata ang sumisilip, pero bigla itong lumipad at nawala. Sabi niya, hindi siya naniniwala sa orb o enerhiya, pero aminado siyang walang hangin at sarado ang bintana. Sabi ng iba, insekto lang malapit sa lente iyon, pero may nakakita ring muka sa parang usok. Nakakabahala dahil na-detect ng sistema ang kilos ng tao. Minsan, nagkukubli ang takot sa mga inosenteng bagay. Bumili ang pamilya ng lobo para sa 4 na taong gulang nilang anak. Alam mo na, yung klase ng lobo na kadalasang nawawala o nawawalan ng hangin pagkatapos ng ilang araw, pero iba ito. Napansin ng mga magulang na parang may kakaibang pagkahumaling ang lobo sa bata. Ngayon, tingnan nyo ito. Sino ang makakapagpaliwanag nito? Tingnan mo siya sa kwarto, nandito ang baby na natutulog, tapos papunta siya dito. Binitiwan niya ang lobo, tingnan mo kung saan niya binitiwan, tingnan mo na naiwan lang ang lobo doon. Mag-isa lang. Tahimik siya kasi nagre-record ako ngayon. Mama, nasaan ka? Anong ginagawa ninyo? I-record ko siya. Ayan, papunta siya sa kwarto. Tingnan mo, hindi ko pinutol ang video o ginawa kahit ano, kabayero, tingnan ito. Tingnan ninyo. Tingnan mo ang pag-ikot, ito. Tingnan mo, walang humawak dito at hindi namin pinutol ang video. Tingnan mo, papunta na yan sa kwarto kung nasaan ang bata. Tingnan mo. Yung lobo lang, tingnan mo. Tingnan mo kung paano bumababa dyan yung lobo. Tingnan mo lang para makadaan sa ilalim sa loob ng pinto. Tingnan nyo to, tingnan mo. Tingnan nyo. Tingnan mo para lumapit sa bata. Tingnan mo. Lagi siyang nandyan. Tingnan mo. Tingnan niyo yan. Pansinin mo ang galaw nito. Hindi ito basta lumulutang gaya ng hangin. Mukhang may layunin.
Iniiwasan nito ang kasangkapan, lumiliko sa kanto, bumababa para makadaan sa pintuan at laging nagtatapos sa tabi ng kama ng bata, parang binabantayan siya. Sinisigurado ng pamilya na sarado ang lahat ng bintana at walang ventilador, pero lagi pa ring natatagpuan ng lobo ang bata. Posible kaya na may enerhiya na dumikit sa simpleng bagay? Hindi na naghintay ang mga magulang, agad nila itong itinapon. Tingnan mo naman ito. Tingnan mo, walang humawak dito at hindi namin pinutol ang video. Papunta na yan sa kwarto ng bata. Yung lobo lang, tingnan mo. Tingnan mo kung paano bumaba dyan yung lobo. Tingnan mo lang kung paano dumaan sa ilalim, sa loob ng pinto. Tingnan nyo ito, tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Para pumunta sa tabi ng bata, tingnan mo. Lagi siyang nandyan. Tingnan mo. Tingnan nyo yan. May mga lugar na di dapat pasukin. Si Jose Flores, urbanong manlalakbay, nagkamaling pumasok sa bahay ng Bru, isang manggamot na patuloy sa ritual. Pagpasok pa lang, nag-iba ang paligid at naramdaman ni Jose na may kasama siya, kaya nakinig siya. Tinitingnan ko kung saan ako magpapalipas ng gabi. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang oras para makita ninyo kung anong oras ko binisita ang lugar na ito at medyo gabi na. May tunog akong narinig sa likod ko. At ang aso ay biglang nagsimulang tumahol. Parang may mabigat na bagay na hinihila sa sahig, pero si Jose, matapang o baka pabaya, ay nagpasya na manatili. Lumilipas ang oras at nagtatanggol na ang bahay. Tingnan mo ang pinto, dahan-dahang gumagalaw na parang may di nakikitang kamay na nagtutulak dito. Pero ang pinakamasama talaga ay nakatago pa sa dilim. Kumusta? Hoy, ibagsak ang upuan? May tao ba dyan? Kumusta? Sa dilim ng mga anino, nakita mo ba? May maputlang mukhang titig na titig, naghihintay umatake. Hindi na nakatiis si Jose at tumakbo palayo sa lugar. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, kaya mo bang magtagal pa ng 1 minuto doon sa loob? Itong nakikita mo dito ay isang YouTuber na ang pangalan ay Johan, na kamakailan lang ay nag-upload ng isang video na pinamagatang nagka-camping kasama ang mga Skywalker at ginawa niya ito sa kanyang channel na Mag Dog Wild. Nakatutok ang kanyang channel sa outdoor adventure, survival tips at camping sa liblib na lugar. Sa video na ito, ang inaasahan niyang tahimik na camping trip ay naging isa sa pinakanakakakilabot niyang karanasan. Nagsimula ang video kay Johan at aso niyang sina Yeti at Dese na naglalakbay sa gubat para magtayo ng kampo. Pero simula pa lang, may kakaibang pakiramdam na. Ang mga asong matapang dati ay umasta ng iba. Tumanggi silang pumasok sa gubat at nang pumasok naman sila, agad silang umatras, tumatahol at umuungol na parang may kung anong naroroon. Ang mas nakakabahala pa, hindi lang mga aso ang nakakaramdam ng kakaiba. Habang naghahanap si Johan ng patag na lugar para magtayo ng kampo, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Si Esther ay nakatutok sa isang bagay sa gubat at sa tingin ko nakita ko na kung ano yon. Uy, nakikita nyo ba yon? Yung itim na bagay sa gubat. Yon, mga pare. Yon. Ito ay isang bagay na hindi ko inaasahang makita at malamang hindi ko inaasahang magkita tayo. Nasa puno ito. Nakikita mo ba, Esther? Hindi ko alam kung naipit siya o kung ano ang nangyayari. Posibleng naipit. Subukan nating makakakuha ng mas magandang kuha. Diyan lang. Kaya hindi naman siguro ito naipit, no? Hindi yan bababa, hindi habang may isa dyan. Wonder. At isa pa dyan. Kaya lalayo muna tayo ng kaunti
Bigyan natin siya ng pagkakataon na bumaba. Sana sa pagbalik natin, Bumaba na siya pero nagtataka pa rin ako. Doon sa itaas, sa isang puno, nakita niya ang isang pusa na parang naipit. Noong una, di niya pinansin. Pero habang gabi lumalalim, lalong nagkakaiba ang kilos ng pusa. Imbes na bumaba, lalo pang umaakyat ang pusa. Mukhang may iniiwasan siya sa ibaba. Sabi ni Johan, parang may tinititigan ang pusa sa gubat pero hindi niya makita kung ano iyon. Samantala, ayaw pa ring lumapit ng mga aso sa puno at gubat. Si Johan naman ay naghahanda ng kampo at gumagawa ng kape. Tahimik ang gubat ngunit di nagtagal may mga kakaibang ingay na nakatawag ng kanyang pansin. tiyak na may gumagalaw sa gubat na yon. Malaki siya kasing laki ng tao kasi dinig ko kung paano siya dumadaan sa damuhan. Maingay. Kaya naghintay ako. At tingnan kong mauulit. Parang nangyayari lang ito kapag may ginagawa ako. Gagawa na sana ako ng kape. Tinitingnan ko ang bag ko. Nang marinig ko ang mga brush na gumagalaw sa ibaba, sinubukan kong hulihin. Pero tahimik na ulit ngayon. Mahihinang tunog ito ng isang malaking bagay, kasing laki ng tao na gumagalaw sa mga damuhan. Sinusubukan niyang gawing makatuwiran ito sa pag-aakalang ang mga tunog ay mula lang sa mga hayop dito. Pero nananatili pa rin ang kaba. Tumakbo palayo ang mga aso mula sa gubat. Na may takot. Halos umiiyak. Ano yung ingay na ginagawa nila? Wala akong alam doon. May narinig ako kaya bumaba ako para tingnan. Bumalik ang mga aso at kinuha nila. Malaking agwat. Pinalibutan nila ang daan mula sa gubat. Pagkarinig ko ng takbuhan sa labas, napasilip ako rito. Kaunting galaw dito at doon. Wala akong ideya kung ano yon. Muli, umupo ako dito. Dito lang sa labas ng gubat, talagang hindi na ako makalapit pa. Parang may natural na harang lang. Ng koronang tinik. Kaya nag-relax muna ako dito habang nakikinig. Pag upo ko dito, nakikinig lang ako at walang nangyayari. Sabi ko nga, nangyayari lang ito kapag may ginagawa ako. O nung bumaba ako dito pagkatapos, tumakas si Yeti. Nakita ko na may gumalaw doon. Pero wala akong ideya. Lalong naging kakaiba ang mga pangyayari nang biglang tumakbo sina Yeti at Dese. Humihiyaw na parang may nakatakot sa kanila sa kailaliman ng gubat. Si Johan ay naguluhan at nag-alala nang marinig ang ingay mula sa itaas ng puno kung saan naroon pa rin ang pusa. Ang kakaibang asal ng mga aso at pagtanggi ng pusa bumaba ay palatandaan ng mas malalim at nakakatakot na dahilan. Habang lumulubog ang araw, nagpasya si Johan na magsiyasat at nakita niya ang dalawang misteryosong butas sa lupa. Parang may humuhukay ng lagusan sa ilalim ng damuhan. Bago lumubog ang araw, gusto kong subukan kung may madadaanan ako sa gubat sa ibaba at mukhang may nakita nga akong daan. 'Di ba? Hindi naman. Hanggang dito lang. Nakarating na ako. Tingnan natin, kumpleto naman lahat. Barado, masyadong makapal. Sobrang kapal. Hindi ko alam bakit, pero pinatingin ko kay Yeti. Ayaw niyang bumaba dito. Ayaw niyang pumasok dyan. Ang weird. Hayaan mo akong ayusin ito. Ayan na. May pumapasok at lumalabas sa maliliit na lagusan. Ayun, isa doon. At isa pa doon. Para sa akin, hindi ako sigurado kung gusto kong pumasok sa maliliit na lagusan. Nakaririnig ako ng mga ingay sa mga gubat na yon buong araw na parang may gumagalaw. May mas kakaiba pa ba doon? Wala dito ang mga aso, wala rin sila sa gubat, pero hindi rin pusa ang pinagmumula ng mga ingay na naririnig ko. Dahil ang pusa ay patuloy pa ring nasa puno. Kaya ano man ang nasa ilalim ng gubat na yon, kaya ayaw ng aso sa gubat. Ang pusa ay nasa itaas ng puno sa gilid ng gubat. At ano man ang nasa gubat na yon, gumagalaw. Siyempre, walang gustong makialam. Natutuwa ako at masaya na nandito ako at nariyan lang yan sa ibaba. Ayos lang yan sa akin. Mukhang umaakyat pa ng mas mataas ang pusa sa puno. Ngayon ko lang napansin.
kung gusto ng pusa bumaba. Ngayon, ito na ang tamang pagkakataon. Dahil wala dito ang mga aso. Wala sila, hindi sila narito. Madalas, bigla na lang silang nawawala. Kaya kung gusto ng pusa bumaba. Ngayon ang perpektong pagkakataon. Napakakaiba. Ang pagtingin sa mga butas na ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagkabalisa na para bang hindi ito nababagay sa lugar na iyon. Nagpasya siyang bumalik sa kampamento, ngunit lalo lang siyang natakot. Sa gabi, umupo si Johan sa tabi ng siga para pakalmahin ang nerbiyos niya. Mukha lang simpleng eksena, pero hindi niya alam na doon pa lang magsisimula ang takot. Akala ko may narinig ako. Nawala ulit ang mga aso. Ngayon, pinakamadaming nawala. Dati nawala sila tapos tumalon sa akin. Sana hindi nila gawin ulit ngayon gabi. Totoong totoo. Sigurado akong may narinig akong sumisigaw ng tulong. Parang sigurado akong galing yon sa gubat na yon. Ang dapat kong gawin ay parang pumunta doon at tingnan kung may kumikislap sa mga mata o kung ano man, tama ba? Kasi hayop ito, di ba? Kunin natin ang kislap ng mga mata, kaya tapos pwede na tayong kumalma dahil doon. Sige, nandito ako sa gilid ng korona ng mga tinik. Wala akong nakikitang kislap sa mga mata. Walang kislap sa mga mata. Lahat ay tahimik. Siguro hindi kahap this year. Hindi. Bigla mong narinig ang boses na nagsabing, "Tulong o tulungan mo ako." Nakakatindig balahibo at parang hindi natural. Lumapit siya sa gilid ng gubat na may flashlight, hinahanap ang kislap ng mata ng hayop pero wala siyang nakita. Ganap ang katahimikan, muling narinig ang boses, mas malakas at mas malapit kaysa dati. Opo, Ginoo. Saan ka nagpunta? Anong gagawin natin? Sige, move on na tayo. Mag-move na tayo. Mag-move na tayo papunta sa kampo. Tara na. Tara na, ha? Si Jesus. Sige. Sige, mag-impact na tayo. Parang nasusunog ang dibdib ko ngayon. Narinig ko na yan. Kilala ko ang mga kwentong yan. Hindi maiwasan ni Johan na parang may humihila sa kanya papunta sa gubat. Dahil sa takot, nagpasya siyang umalis. Kinuha agad ang gamit at lumipat sa malayong lugar mula sa nakakakilabot na gubat. Takot na takot ang mga aso at hindi lumalayo sa kanya. Tulad ng sinabi ko, hindi ako masyadong nakatulog ng maayos. Hindi ako masyadong natulog. Maximum na alerto. Buong gabi, paikot-ikot, pataas, baba at takbo ng takbo ang mga aso. Parang, alam mo na, hihiga sila tapos biglang tatayo at titingin-tingin. At parang may tinitingnan sila. Tapos, sa combination ng lahat ng tunog na nangyayari dito at ang mga tunog ay lumalakas at umaalingaw-ngaw sa mga bundok at ang mga tunog ay maaring kahit ano, hindi ko maipaliwanag ang kilos ng mga aso. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang nandun sa gubat. Hindi ko alam mula sa malayo. O hindi naman mula sa malayo. Pero isa sa pinakaibang camping experience ko na naranasan ko kailanman. Pagsikat ng araw, huminto ang mga kakaibang ingay at muling natahimik ang gubat. Nag-isip si Johan tungkol sa mga nangyari noong gabi. Hindi pa rin niya alam kung bakit ganoon ang asal ng mga aso o kung ano ang gumagalaw sa gubat na yon. Walang duda, ito ang pinakakakaibang camping na naranasan niya. Misteryo pa rin ang naranasan ni Johan noong gabing iyon. Ang mga boses, kakaibang ingay at kilos ng hayop ay nagpapahiwatig ng mali sa gubat na yon.
Natural ba itong pangyayari o may naranasan siyang hindi maipaliwanag? Sa huli, ikaw ang magpapasya.